Diyos Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at sa iyong biyaya na sa kabila ng ating mga kalagayan dahil sa pandemya ng COVID-19, sa pamamagitan ng iyong biyaya, nagagawa pa rin nating magkaroon ng panahong ito ng pagsasama-sama. Sa pagbabahagi ng iyong salita, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Diyos Ama, hinihiling naming sumaamin ang iyong espiritu. Buksan nito ang aming pandama at puso upang hanapin ka. Diyos Ama, pagpalain mo kaming mahanap ka ng buong puso't kaluluwa upang sa iyong kaloob makita at matagpuan ka namin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dalangin namin, Ama, na para sa lahat ng nakikilahok at naniniwala sa iyong pangalan at umiibig sa kasaysayan ng pagtubos, na ang iyong pagpapala kay Sabib ay mapasa kanila. Nawa amang Diyos, ang pagpapala ni Jehovah Shammah ay manahan sa kanilang pananampalataya. Pagpalain ang mga nag-alay ng sarili sa inyo, sa espiritual man o pisikal. Kalakip ang libu-libong biyaya sa mga bukas na pinto ng langit, amang Diyos, naway maibalik namin ang biyayang natanggap at maipahayag ang dakilang ebanghelyo ni Heso Kristo na nagliligtas sa amin mula sa kamatayan. Pagpapala ng pagbabagong anyo, dalangin namin sa buong pag-aaral na to na makasama kayo at madama namin ang inyong presensya. Sa pangalan ni Heso Kristo, Amen. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Kaya ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating ikatlong sesyon sa ating mga pag-aaral ngayong buwan tungkol sa Babylonia at sa kasaysayan ng pagtubos. At ang paksa ngayon, partikular nating tatalakayin ang Babylonia at ang pagbagsak ng Jerusalem. Kaya, ang Babylonia at ang kasaysayan ng pagtubos. Ito ang ikatlong sesyon ng buong ito at ang paksa ngayon ay tungkol sa Babylonia at ang pagbagsak ng Jerusalem. Kaya, para ibuod ang ating napag-aralan sa ngayon, hindi natin talaga pinag-aaralan ng detalyado ang kasaysayan mismo ng Babylonia, kundi tinitingnan natin ang kasaysayan ng pagtubos at kung paano nauugnay ang Babylonia sa kwento ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya una nating tiningnan ang Babylonia at ang talaangkanan at nakita natin kung paano sa pamamagitan ng talaangkanan pinag-iiba ng Diyos ang kanyang piniling lahi mula sa lahing tumakas mula sa presensya ng Diyos at talagang hinamon siya. At pagkatapos ay mas partikular nating tiningnan si Abraham kung paano siya tinawag palabas ng Ur ng mga Kaldeo na siyang Babylonia. At si Abraham ang naging pundasyon, ang bansang Israel. At sa pamamagitan ng bansang ito, itinalaga at pinili ng Diyos ang isang bayan para sa kanyang sarili na hiwalay sa sanlibutan at sa espiritual na pagsasalita. Kapag pinag-uusapan natin ang Babylonia, pinag-uusapan natin ang mundo ng kasalanan. At ang natatanging katangian ni Abraham ay ang kanyang pagtawag at paghiwalay mula sa mundong ito ng kasalanan upang sa pamamagitan ng kanyang mga inapo ay malikha ang isang bansa. At ito, siyempre, ang bansang mga pari na maglilingkod sa kaharian ng Diyos. Kaya ngayon ay ating susuriin ng mabuti ang pagbagsak ng Jerusalem at kung paano nagkaroon ng malaking kaugnayan ang Babylonia dito. Kaya ang ating pambungad na kasulatan, tingnan natin ang 2 Kronika 7, mga talatang 19 hanggang 22. Sa unang hari, Kapitulo 9, talata 6 hanggang 9. Magkatulad ang mga referensyang ito. Babasahin natin ang 1 Hari mamaya. Kaya bakit hindi natin simulan sa 2 Kronika 7, mga talata 19 to 22? Basahin natin ng sabay-sabay. Ngunit kung tatalikod kayo at pababayaan ang aking mga utos na inilagay ko sa inyong harap, at maglilingkod at sasamba sa ibang mga Diyos, itataboy ko kayo mula sa lupaing ibinigay ko sa inyo. At ang bahay na ito na itinalaga sa aking pangalan ay aalisin ko sa aking paningin at gagawing itong kawikaan at kakutiyan sa lahat ng bayan. Sa maringal na bahay na ito, bawat magdaraan ay magtataka at magsasabi, bakit ginawa ng Panginoon ang ganito sa lupain at bahay na ito? At sasabihin nila, sapagkat pinabayaan nilang Panginoon, ang Diyos ng kanilang ninuno, na naglabas sa kanila sa Ehipto, at sila'y umampon sa ibang mga Diyos, at sinambat pinaglingkuran ng mga ito. Kaya naman, dinala niya sa kanila ang lahat ng hirap na ito. At ito ang salita ng Diyos. Amen.
Kaya ano ang konteksto ng ating pambungad na kasulatan ngayon? Sa salaysay na ito, mula sa dalawang kronika, na itayo na ni Solomon ang templo. Ginawa nila ang serbisyo ng pagtatalaga at ang presensya ng Diyos ay naipakilala sa bahay na ito at pinagpapala ng Diyos ang mga tao. Ngunit bilang bahagi ng pagpapalang iyon, binigyan niya sila ng babala. Sabi niya, sundin ang aking mga utos at tuntunin, iwasan ang idolatriya, alalahanin ang aking kautusan at tipan. Kung hindi, anong mangyayari? Bubunutin kita mula sa lupaing ito, mawawala ang iyong bansa, at maging ang tahanang ito ay wawasakin ko. Kaya ang ating pambungad na kasulatan ay isang babala mula sa Diyos sa kanyang mga tao na alalahanin ang kanilang salita. Kaya makikita natin na sa simula pa lang ng pagtatayo ng templo, halos isa na itong propesiya. Sa ganong paraan, ang templo ay wawasakin dahil hindi matutupad ng mga tao ang batas at mga utos ng Diyos. At ang bunga nito ay ang mga tao ay mapupunta sa pagkatapon. Ang templo ay babagsak at ang lungsod ay sasakupin. Kaya iyan ang ating mapapala sa ating pambungad na banal na kasulatan. At ang kailangan nating gawin ay isaalang-alang ang Jerusalem sa kasaysayan ng pagtubos. Kayang Jerusalem, sa Hebreo, ito ay Jerusalem, at ang ibig sabihin nito ay lungsod o ang pundasyon ng kapayapaan. Siyempre, ang salita para sa kapayapaan sa Hebreo ay shalom, at may ilang mga pagkakaiba-iba. At maging ang pangalan ni Solomon sa Hebreo ay binibigkas na Shlomo. Maaari mong tingnan ang mga pangkalahatang tunog at sabihin, alam mo na, itong SH. Dagdag pang L, dagdag pang M. Ang salitang ugat na Hebreo na ito ay may kahulugan ng kapayapaan. At ang kahalagahan ng Jerusalem ay ito ang lugar na pinili ng Diyos upang itayo ang kanyang templo, upang itatag ang kanyang bahay. Kaya kung titingnan natin ang dalawang Kronika 3, talata 1, sinimulan ni Solomon na itayo ang bahay ng Pangnoon sa Jerusalem sa bundok Moria, kung saan nagpakita ang Panginoon sa kanyang amang si David, sa dakong inihanda ni David sa giikan ni Ornan na Jebuseo. Mayon si Ornan ang Jebuseo, maaari nating tingnan ang kasaysayang ito sa unang Kronika, Kabanata 21. Nagpatawag si David ng senso. Alam mo, naging proud na siya. Nagtiwala siya sa sarili niyang kapangyarihan, sa sarili niyang pag-unlad. Hindi niya naalala ang Diyos sa bagay na ito at ikinagalit iyon ng Diyos. Kaya't pinarusahan niya ang Israel. At si David bilang pagsisisi ay pumunta sa gikan ni Ornan at nagtayo lang isang altar sa bundok Moria. At dahil doon, dahil natanggap ni David ang kapatawaran ng Diyos sa lugar na yon, ang lugar na yon ang itinalaga upang maging lugar kung saan itatatag ang bahay ng Diyos. Kaya ang kasaysayang ito, maaari muna nating tingnan ang Chronicle chapter 21. Meron ako niyan dyan bilang cross-reference para sa iyo. Kaya nakikita natin na sa Jerusalem, bundok Moria, doon matatagpuan ang templo. Pero balikan natin kung paano pinili ng Diyos ang lugar na ito kay Abraham. Genesis 12, talata 1. Sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong kamag-anakan, at sa bahay ng iyong ama, patungo sa lupaing ituturo ko sa iyo. Kaya nakita nating tinawag si Abraham papunta sa Canaan, ang lupang pangako. At sa Genesis, Kabanata 22, talata 2, noong ialay niya si Isaac. Sabi niya, isama mo ang iyong anak, ang bugtong na anak na si Isaac, at pumaroon ka sa lupain ng Moria. Dito makikita natin si Moria na ialay siya bilang handog sa isa sa mga bundok na sasabihin ko sa iyo. Kaya mula pa kay Abraham, ang Moria ay naging pook sambahan. Kaya sa pundasyong ito, makikita natin kung bakit ang templo bilang bahay ng Diyos at lugar ng pagsamba ng buong Israel ang naging pundasyon nito. Sa Ebreo, Kapitulo 11, versikulo 8 hanggang 10, sinasabing si Abraham ay sumunod at nagpunta sa dakong mamamahanin niya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil sa pananampalataya, siya ay namuhay bilang isang dayuhan sa lupang pangako at nanirahan sa mga tolda kasama sina Isaac at Jacob. Kasama sa pangako, tumibay sila. Wala silang permanenteng lugar. Baka hinahanap nila ang lungsod na may mga pundasyon.
Diyos ang arkitekto at tagapagtayo nito. Sa pagbabasa sa Hebreo, Kabanatang 11, ang kabanata ng pananampalataya, sinasabi ritong ang mga pangakong ito ay hindi natupad sa kanila dahil naghihintay tayo ng isang ganap na katuparan. Kaya hindi talaga nila natanggap ang mga pagpapala nung panahong iyon. Inabangan nila ito. Nanampalataya sila na mangyayari ito, ngunit hindi ito natanto sa kanilang pisikal na buhay. At mahalaga yon, sapagkat ang buong kasaysayan ng pagtubos ay kung paano unti-unti at paunti-unti, ngunit tiyak, pinutupad ng Diyos ang kanyang kalooban at tinutupad ang kanyang mga pangako. Kaya nakikita natin ang pundasyong ito na inilatag noong panahon ni Abraham patungkol sa bansang Israel. Tingnan natin kung paano isinasakatuparan ng Diyos ang kanyang kalooban. Exodo 6:8. Dadalin ko kayo sa lupaing aking isinumpa upang ibigay kina Abraham, Isaac at Jacob at ibibigay ko ito sa inyo. Ako ang Panginoon. Okay, kaya ito ay bago ang Exodo. Sabi ng Diyos, ito ang plano. Pagkatapos ng Exodo, mas malinaw ang plano ng Diyos sa tabernakulo. Kaya Exodo 25:8, gawan nila ako ng santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ngayon, mas detalyado na ito. Ungkol sa kalooban ng Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos, siya'y mananahan sa piling niya. At paano niya gustong ipahayag ito? Hayaan silang magtayo ng isang santuaryo. Kaya ito ang utos ng Diyos sa pagtatayo ng tabernakulo. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang tabernakulo ay nakaugnay dito. Ang batas ng Diyos, ang paraan ng pagsamba, ang mga pamamaraan ng pagsamba, ang wastong mga pamamaraan para sa pagsamba ay pawang sa pamamagitan ng tabernakulo. Ibinuhos ito sa bakas. Tingnan natin ang Deuteronomio Kapitulo 12, talata 1 at 5. Ito ang mga tuntunin at kahatulang na dapat ninyong sundin sa lupaing ibinigay ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, upang ariin habang kayo'y nabubuhay. Sa Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 1, sinasabi ng Diyos na dapat sundin ang kanyang utos, ngunit sa talata 5, may sinasabi siyang interesante. Kundi inyong hahanapin ang Panginoon sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong nangalipi, upang doon kayo magsitahan sa kanyang pangalan at doon kayo paroroon. Kaya may nakikita tayong kawili-wiling bagay tungkol sa kalooban ng Diyos. Ang Deuteronomio, kung natatandaan mo, ito ang salitang ibinigay ni Moises sa Israel bago sila pumasok sa lupain ng Kanan. Meron na silang tabernakulo. Nasa kanila na ang tahanan ng Diyos. Ang tabernakulo ay isang tolga. Hindi pa sila naitatag. At ang sinasabi ng Diyos dito ay, pipili ako ng isang lugar kung saan itatatag ang aking pangalan, at doon ninyo ako mahahanap. Kaya sa ngayon, hindi pa alam ng mga tao kung nasaan ang lugar na ito, pero alam nilang mangyayari ito, kaya matagal na nilang inaabangan iyon. At kailan ito umunjad? Ito ay naganap noong panahon ni Bivig. Kaya sa 2 Samuel Kabanata 7, nakita natin si David na nakatingin sa tolda ng Diyos at sinabi niya, bakit nakatira ang Diyos sa isang tolda kung ako naman ay may bahay? Paano ko nga ba ito magagawa sa totoo lang? Paano ako titira sa bahay habang ang Diyos ay wala nito? Kaya ninais ni David na magtayo ng tahanan para sa kanya. Inikilala yan ng Diyos at makipagtipan siya kay David. Babasahin lang natin ang mga bersikulo 10 hanggang 13. Magtatalaga rin ako ng lugar para sa aking bayang Israel. Ito ang dahilan kung bakit malinaw na sinasabi ng Panginoong Diyos na ang kanyang tapat na bayang Israel ay kanyang iingatan at pananatilihin habang buhay, ayon sa kanyang banal na pangako sa kanila. Narito sa 11 bersikulo. Kaya naman, ito ang naging dakilang pangako na siyang ibinigay kay David. Paglipas ng iyong mga araw at paghiga kasama ng iyong mga ninuno, ibabangon ko ang iyong binhi mula sa iyo at itatatag ang kanyang kaharian. Sa pisikal, ang talata 12 ay tumutukoy kay Solomon, ngunit alam nating ito ay paglalanawan kay Hesu Kristo sa kanyang una at muling pagparito. At 2 Samuel 7, versikulo 13, tungkol sa inapong ito, siyang magtatayo ng bahay para sa aking pangalan. At aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Kaya dito natin muling makikita ang ekspresyong ito, itatag. Kaya ang espesyal na inapo na ito, ang batang piling ito, ay magtatayo ng bahay.
Para sa Diyos, para sa kanyang pangalan, at sa bahay na iyon ang magtatatag ng kaharian na nagmula sa Diyos. O mabuti ang kaharian ng Israel. Kaya unti-unti na natin nakikita ngayon, noong panahon ni David, siya ang pinakarespetadong hari sa kasaysayan ng Israel sa aspetong pisikal at spiritual. Nangako ang Diyos sa tipan kay David na magkakaroon siya ng inapo na magtatayo ng kanyang bahay at itatatag ang kahariang ito magpakailanman. Kaya mas nakikita natin kung paano umuunlad ang kalooban ng Diyos. Ngayon, kung paano napili ang Jerusalem, kailangan nating isaalang-alang ang kahalagahan ng salitang Diyos at kung paano ito tinanggap ni David at ng kaharian. Unang Kronika, Kabanata 22, versikulo 11. Ngayon, anak ko, sumayoyo nawa ang Panginoon, magtagumpay ka at maitayo ang bahay ng Panginoon mong Diyos ayon sa sinabi niya tungkol sa iyo. Unang Kronika 23:25. Sinabi ni David, ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayan at siya'y tumatahan sa Jerusalem magpakailanman. Kaya sa panahong pinaplano naming itayo ang templo, malinaw na ipinakikita na pinili ng Diyos ang Jerusalem. Kaya balikan ang Deuteronomio 12:5. Napipili ang Diyos ng lugar kung saan itatatag ang kanyang pangalan at doon siya darating. Kaya ang salitang ito sa Deuteronomio 12:5 ay makikita nating natutupad sa pag-amin ni David sa 1 Chronica 23, talata 25 na ang Diyos ay nananahan sa Jerusalem. Doon niya piuli sa unang Kronika Kapitulo 28:4, pinili ako ng Diyos ng Israel, pinili niya ang Juda, pinili niya ang lahi ni David mula sa sambahayan ng aking ama upang maging hari sa Israel habang buhay. Pinili niya ang Juda bilang pinuno, at sa sambahayan ni Juda, sa gitna ng mga anak ng aking ama, kinalugdan niya akong gawing hari sa buong Israel. Kaya kapag pumili ang Diyos ng isang bagay, hindi lang talaga ito basta isang lugar. Ang Diyos ang pumipili ng lugar. Ang Diyos ang pumipili ng isang tao? Bakit? Dahil ang taong iyon ang kukuha ng soberanya ng Diyos upang mamuno sa lugar. Kaya ang soberanya, mga tao, at lupain. Ang lahat ng ito ay nagtutulungan at nakikita natin ang katuparan nito sa kung paano pumipili ang Diyos ng isang lugar, pumipili ng isang pinuno at pumipili ng kanyang sambahayan na itatatag. Kaya't sa 2 Kronika 6, versikulo 2, ipinagtayo kita ng isang matayog na bahay at isang dako na iyong tatahanan magpakailanman. Kaya ito ang pag-amin ni Solomon pagkatapos niyang itayo ang tabernakulo. Ganito rin ang sinasabi niya sa Isa-hari-8, versikulo 13. Kaya nakikita natin ang kasaysayan kung paano napili ang Jerusalem upang maging lugar kung saan itatayo ang tabernakulo, kung saan itinatayo ang templo. Nakikita natin kung paano nito itinatatag ang maharlikang pagkahari ng leon ni David. Gayunpaman at sa kasamaang palad, sa pisikal na kahulugan, ang kahariang ito ay hindi magtatagal magpakailanman. At bakit nga ba? Bakit bumagsak ang Jerusalem? Kaya ating balikan muli ang kasaysayan ng Israel, Genesis 18, versikulo 19, at ito ay tungkol kay Abraham. Pinili ng Diyos si Abraham. Bakit? Upang ingatan ang daan ng Panginoon sa katuwiran at kahatulan, at upang may sakatuparan ang kanyang sinalita. Kaya uutusan ni Abraham ang kanyang mga anak at kanyang mga inapo na ingatan ang daan ng Panginoon at gawin ang daan ng Panginoon at gawin ang katuwiran at kahatulan. Ito ay pagtupad sa salita at mga utos ng Diyos. Sa Levitiko, Kabanata 26, sa talata 2 hanggang 3 at talata 6. Ipanginilin ninyo ang aking mga sabat at igagalang ang aking santuaryo. Ako ang Panginoon. Kung lalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos upang isakatuparan ng mga ito, ano ang gagawin ng Diyos? Magkakaloob din ako ng kapayapaan sa lupain. Kaya kapayapaan, shalom, ito'y nagmula sa salitang shalem, na nangangahulugang maging kumpleto, maging ganap. Kaya tapos na ang lahat, wala ka ng ibang dapat ipag-alala. Magkakaroon ako ng kapayapaan sa lupain upang kayo'y mahiga nang walang sino mang manginig sa inyo. Aalisin ko rin ang mga mapaminsalang hayop sa lupain at walang tabak na dadaan sa inyong lupain. Kaya para makamit natin ang kapayapaang ito, anong dapat nating gawin? Sundin natin ang batas ng Diyos, kanyang utos, paggalang sa kanyang santuario, at sabat. Nakikita natin itong ipinaliwanag ng detalyado. Mayon din sa panahon ni David. Isinalaysay sa Kabanata 22, talata 12 hanggang 13.
Tanging ang Panginoon, at ito si David na nagsasalita kay Solomon, tanging ang Panginoon. Bibigyan kanya ng karunungan at pangunawa at pamamahanaan kanya sa Israel upang iyong masunod ang kautusan ng Panginoon mong Diyos. Nakita na naman ang ekspresyong iyon. Kung gagawin mo iyon, anong mangyayari? Ano ang gagawin ng Diyos? Giginhawa ka kung susundin mo ang mga tuntunin at hatol na iniutos ng Panginoon. Si Moises tungkol sa Israel, maging matatag at matapang. Huwag kang matakot o manghina. Kaya nakikita natin na ang mga tao ng Israel ay dapat sundin ang mga batas ng Diyos, ang kanyang mga ordinansa, ang kanyang mga batas. Pero ano ang mangyayari kung hindi nila gagawin? Levitiko, Kabanata 26, versikulo 14 hanggang 15. Ngunit kung hindi kayo susunod at hindi tupad sa lahat ng utos na ito, kung itatakwil ninyo ang aking mga tuntunin at kasusuklaman ng aking batas, para hindi tuparin ang aking utos at sirain ang aking tipan, ano ang mangyayari? Versikulo 16. Ako naman ang gagawa nito sa iyo, at ito ay umaabot hanggang sa talata 39 siyam. Ilan lang sa mga bagay ang naibuod ko: akot, konsumo, lagmit, ang iyong mga mata at ang iyong kaluluwa ay manghihina. Maghahasi kayo ng binhi para sa inyong mga pananim, ngunit wala itong maibubunga. Ang mukha ng Diyos ay magiging laban sa iyo. Mapapabagsak ka, madadaig ka ng mga halimaw at espada. Maging ang kanibalismo ay magaganap sa inyong mga pamilya. Ang Israel ay mahuhulog sa kapahamakan at kawalan. Kaya sa batas ng Diyos, sinasabi niya, kung hindi ninyo susundin ang aking mga utos, ganito at ganito ang mangyayari sa inyo. Ipinaliwanag ito ng Diyos. Alam ng mga tao. Muli, Deuteronomio, Kabanata 28, at tingnan kung gaano ito kalaki. Kaya tandaan mo ito. Deuteronomio Kapitulo 28, talata 15 hanggang 68. Ngunit mangyayari ito kung hindi mo susundin ang Panginoon mong Diyos upang tuparin ang kanyang mga utos at ang mga palatuntunang iniutos ko sa iyo ngayon, ang mga sumpang ito ay darating sa iyo. Kaya may mga sumpa, matatalo ka sa harap ng mga kaaway, tabak at pagkawasak, salot, pigsa, gutom, uhaw, kahubaran. Ang mga bansa ay lalaban sa Israel at kukukubin ang bansang ito. Mangangalat ang mga tao at magdurusa sa mga salot. Kaya ang mga referensya rito, Levitico, Kabanata 26, pati na rin ang Deuteronomio, Kabanata 28, ay hinihikayat ko kayong basahin sa sariling oras. At talagang tingnan mo kung ano ang gagawin ng Diyos kung susindin mo ang kanyang mga utos kumpara sa kung ano ang gagawin ng Diyos kung lalabagin mo ang kanyang mga pangako. Kapansin-pansin ang pagkakaliba. At syempre, alam natin ang kasaysayan. Hindi sinunod ng Israel ang mga utos ng Diyos. Sila ay napunta sa pagkatapon ng Babylonia. Yan ang layunin ng pag-aaral na ito. Pero basahin natin Isa-hari, Kabanata Siyam, mga talata 6 hanggang Siyam. Kaya ngayon na ating napag-usapan na ang mismong batas ng Diyos at kung ano ang sinabi ng Diyos na gagawin niya at sinabi na niya sa ating ng maaga, isa pang cross-reference sa ating pambungad na teksto. Ngunit kung kayo o ang inyong mga anak ay tumalikod sa akin at dito tuparin ang aking mga utos at tuntunin na ibinigay ko sa inyo, kung kayo'y maglilingkod at sasamba sa ibang mga Diyos, palalayasin ko ang Israel sa lupaing ibinigay ko. At ang bahay na itinalaga ko para sa aking pangalan ay itatakwil ko sa aking paningin. Kaya nakapagtataka bang nawasak ang Jerusalem, bumagsak ang templo, at nasunog ang buong lungsod? Sa gayon, ang Israel ay magiging isang kawikaan at isang kasabihan sa gitna ng mga tao. At ang bahay na ito ay magiging isang bunton ng mga guho. Alam mo, kaya lahat ng nangyari, hindi yun nangyari ng biglaan. Sinabi na sa kanila ng Diyos sa simula pa lang, pag di nyo sinunod ang aking mga utos, malilipol kayo at magkakalat. Kahit ngayong may templo na, sabi ng Diyos, narito ang aking presensya. Pero kung di nyo susundin ang kautusan, lisanin ko kayo. At ito ay isang matinding babala na dapat nating isapuso. Ngulit malinaw na hindi ito sinunod ng Israel at nagsisilbi itong babala para sa ating espiritualidad. Ikalawang Kronika, Kapitulo 36, versikulo 15 hanggang 17. Ngayon, mukhang nakakatakot ang Diyos, at totoo naman. Sabi ng iba, may kondisyon na ang Diyos sa kanyang bayan. Nasaan ang walang kondisyong pag-ibig? Kung susunod ka, pagpapalain kita. Kung susuwayin mo ako, ikaw ay isumpa at lilipulin kita.
Ibig sabihin, parang ganun ang mga kondisyon. Pero hindi tayo dapat mag-isip batay sa mga ito. Dapat tayong mag-isip ayon sa soberanya ng Diyos. Dahil sa kanyang soberanya, siya'y lubos na mapagbiyaya. At makikita natin ito sa 2 Kronika 36. Kaya sa kabila ng pagsuway ng bayan ng Diyos sa kanya, pagkahulog sa idolatriya at lantarang paglabag sa kanyang batas, anong sinasabi nito? Ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, ay paulit-ulit na nagpadala ng mensahe sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo dahil mayroon siyang habag. Para sa kanyang bayan at sa kanyang tahanan, paulit-ulit na ipinadala ng Diyos ang kanyang salita. Bakit? Dahil nahabag siya hindi lamang sa kanyang mga tao, kundi pati na rin sa lugar kung saan sila sumasamba. Dahil sa lugar na ito sila nagkakaroon ng relasyon. Pero anong ginawa niya? Patuloy nilang tinuya ang mga sugo ng Diyos, hinamak nila ang kanyang salita at kinutya ang kanyang mga propeta. Hanggang sa ang pot ng Panginoon ay bumangon laban sa kanyang bayan. Hanggang sa wala ng lunas. Sa makatuwid, at dito pumapasok ang papel ng Babylonia dahil sa lahat ng ito, sa makatuwid, dinala niya laban sa kanila ang hari ng mga Kaldeo, ito ang Babylonia, na pumatay sa kanilang mga binata ng tabak sa bahay ng kanilang santuario. At wala siyang habag sa binata o dalaga, matanda o may sakit. Ibinigay niya silang lahat sa kanyang kamay. At ito ay ang problema ng kasalanan. Ang kasalanan ang siyang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Ang kasalanan ang nagdadala sa atin sa pagkatapon. Ang kasalanan ang nagdadala sa atin sa pagkawasak ng Babylonia. At ano ang konklusyon? Maaring isipin mo na ang konklusyon natin ay pesimistiko at parang ganun nga. Dahil sa ating kasalanan, wala tayong kapayapaan. Tandaan, ang Jerusalem ay tinatawag na pundasyon ng kapayapaan. Ngunit, anong ginawa ng Babylonia? Winasak ng Babylonia ang Jerusalem. Kaya wala tayong pundasyon para sa kapayapaan. Wala tayong lungsod para sa kapayapaan. Sa Isaias Kapitulo 48, versikulo 22 at 57:21, sabay walang kapayapaan ang masama. Madalas nating isipin, sila ay nasa labas lang ng simbahan. Naiisip natin ang mga hindi Kristiyano at mga walang pananampalatayang sumusumpa sa Diyos. Pero anong sabi ni Propeta Jeremias? Sabi kasi ng Panginoon, huwag kang pumasok sa bahay ng pagluluksa, pumunta para magluksa o umaliw sa kanila. Sapagkat inalis ko na ang aking kapayapaan sa bayang ito, sabi ng Panginoon, ang aking kagandahang loob at ang aking habag. Kaya nung kay Jeremias, alam siyang tinawag na umiiyak na propeta dahil sa lungkot niya para sa lahat ng ang paniniil at lahat ng kapuspalad na nangyari sa Jerusalem ang tanging itatangis niya. Nais niyang aliwin ng tao, pero anong sabi ng Diyos? Huwag silang aliwin o payapayan. Bakit? Dahil inalis ko sa kanila ang aking kapayapaan. Ipinagtapat ni Propeta Daniel sa Daniel Siyam, 4-6. Panginoon, ang dakila't kamanghamanghang Diyos na tumutupad sa kanyang tipan at tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Pero anong pag-amin ni Daniel? Kami ay nagkasala, kami ay nakagawa ng kasamaan, kami ay kumilos ng may kasamaan, kami ay nanghimagsik, kami ay tumalikod. Bukod sa iyong mga utos at mga tuntunin, hindi namin pinakinggan ang iyong mga lingkod. Ang mga propeta ay nagsalita sa mga hari, sa mga prinsipe at sa ating mga ninuno at sa lahat sa buong bayan nung nakaraan. Pero hindi tayo nakinig, tayong masasama. At anong sinasabi ng salita ng Diyos? Walang kapayapaan para sa masasama. Kaya dahil tayo ay masasama, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Dahil sa atin, sa katotohanan, kung kaya nawasak ang Jerusalem. Pero, at ito ay medyo positibo, ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong magsisi. Kaya ang 2 Kronika Kabanata 6, mga talata 36 hanggang 39, at ito ang panalangin ni Solomon pagkatapos niyang itayo ang templo at ito ay isang propesiya sa totoo lang. At ano ang sabi ni Solomon? Kapag sila'y nagkasala laban sa iyo, sapagkat walang taong hindi nagkakasala, at ikaw ay nagalit sa kanila at ibinigay mo sila sa kaaway upang sila'y dalhing bihag sa isang lupain na malayo o malapit. Hindi ba parang Babylonia ito? Kung sila'y mag-isip,
ito ay mangyayari kung sila ay mag-isip sa lupain kung saan sila dinalang bihag at magsisisi at magsumamo sa iyo sa lupain ng kanilang pagkabihag na magsabi, kami ay nagkasala, kami ay nakagawa ng kasamaan at kumilos ng may kasamaan. At binigyang diin ko ang susunod na bahagi. Mahalaga ito. Sabay-sabay nating basahin ang naka-highlight na bahaging ito. Handa na, simulan na. Kung sila'y manunumbalik sa iyo ng buong puso at buong kaluluwa nila, ayos lang. Doon sa lupain ng kanilang pagkabihag, kung saan sila dinalang bihag. At manalangin ka palapit sa kanilang lupain na ibinigay mo sa kanilang mga ninuno at sa lungsod na iyong pinili. Kaya't nananalangin ka patungo sa Jerusalem, patungo sa Israel, patungo sa kaharian ng Diyos, patungo sa bahay na itinayo sa pangalan ng Diyos. Anong sabi ni Salomon? Dinggin mo mula sa langit ang iyong tahanang dako, dinggin ang mga panalangin, ang mga pagsusuma mo. Panatilihin ang kanilang layumin, patawarin mo ang iyong bayan na nagkasala laban sa iyo. Kaya anong susi rito? Ito ang naka-highlight na bahagi. Kung sila'y manunumbalik sa iyo ng buong puso at buong kaluluwa nila. Kaya nga, ng buong puso, buong kaluluwa natin sa lupain ng pagkabihag. Deuteronomio 4:27 at siyam. Nakita natin sa batas, sabi ng Diyos, kapag nilabag ang batas, susumpain ka sa iba't ibang paraan. Sa madaling salita, sinasabi ng Diyos, kung mahuhulog ka sa idolatriya, kung susuwayin mo ako, darating al Babilonya. Sinabi ito ng Diyos. Pero ano rin ang sinasabi niya sa kanyang batas? Pangangalating kayo ng Panginoon sa mga bayan, at kakaunti na lang kayo sa mga bansang pagdadalhan sa inyo ng Panginoon. Ngunit, at ito ang Deuteronomio, Kabanata 4, versikulo 29, mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at masusumpungan mo siya. Paano mo siya mahahanap? Kung hahanapin mo siya ng buong puso at buong kaluluwa mo. Ito ang mga salita ni Moises sa mga tao bago sila pumasok sa lupain ng Kanaan. Anong ipinangako ni Solomon pagkatapos niyang itayo ang templo? Kung sila'y mabihag, ngulit kung sila'y magbalik loob sa iyo ng buong puso at buong kaluluwa. Ano ang hinihiling ni Solomon sa Diyos? Dinggin mo ang kanilang panalangin at patawarin mo sila? At ano ang nakasaad sa batas? Sa lupaing iyong binihag, matatakpuan mo ang Diyos kung hahanapin mo siya ng buong puso at buong kaluluwa mo. Paano ka babalik sa Diyos? Maaari ka lamang bumalik sa Kanya gamit ang salita. Oseas Kapitulo 14, talata 2. Magdala ka ng salita at magbalik sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, alisin ang aming kasamaan. Anong pahayag ang nakita natin sa mga propeta? Nakagawa kami ng kasamaan laban sa iyo. Ulit paano tayo mapapatawag? Ang salitang ibinigay sa atin ng Diyos, dalin mo yan. Bumalik ka sa Kanya at umamin. Alisin mo ang aming kasamaan at tanggapin mo kami. Ano? Nang may kagandahang loob. Hindi dahil sa anumang ginawa natin, hindi dahil sa napakahusay ng ating pagsisisi, kundi dahil sa biyaya ng Diyos upang may handog natin ang bunga, ang mga handog ng ating mga labi. Kaya, tingnan mo, alam na darating ang Babylonia at dadalhin sila sa isang malayong lupain. Naipropesiya na sa simula pa lamang ng kautusan na sila ay dadalhin sa pagkatapon. Pero dito rin, binibigyan tayo nito ng paraan para makabalik. Upang hanapin ang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa, upang aminin na tayo ang nakagawa ng kasamaan. At babalik kami sa iyo na yon sa pakikinig sa iyong salita, sa pagtanggap nito sa aming mga puso at pag-unawa na dapat kaming magbalik sa iyo. Sa hindi pagtingin sa aming sarili sa idolatriya, kundi sa iyong templo, sa iyong lungsod at sa iyong kaharian. Sa gitna ng, teka, ano nga ba ang salitang iyon? Pagkatapon, pasensya na. Habang bihag, matapos mawasak ang templo at nawalan ng pag-asa, ano ang gagawin ng Diyos? Pinagtibay muli ng Diyos ang tipan ng kapayapaan. Basahin natin ang Ezekiel, Kabanata 37, talata 24 hanggang 28. Meron na akong para sa iyo sa screen. Ngayon, tandaan mo, ito ay pagkatapos nilang ma-exile. Ito ay matapos mawasak ang templo. At ngayon ay ibinibigay na ng Diyos ang kanyang salita. Basahin natin ito. Ang aking lingkod na si David ang magiging hari nila at silang lahat ay magkakaroon ng iisang pastol. Sila ay lalakad sa aking mga kahatulan at susundin ang aking mga tuntunin.
Maninirahan sila sa lupang binigay ko sa lingkod kong si Jacob, kung saan nanirahan ang inyong ninuno. Sila, ang kanilang mga anak at kanilang mga apo ay titira roon. Si David na aking lingkod ay magiging kanilang prinsipe magpakailanman. Gagawa ako ng tipan ng kapayapaan sa kanila. Ito'y walang hanggang tipan. Aking ilalagay at pararamihin sila at itatatag ang aking santuario sa gitna nila magpakailanman. Ang aking tahanan ay mapapasa kanila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. Makikilala ng bansa na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa Israel, habang ang aking santuario ay nasa kanila magpakailanman. Ngayon, ano ang utos ng Diyos sa bayan? Sundin ang aking mga tuntunin at batas. Kapag hindi, anong mangyayari? Masisira ka, maitatapon ka. Ang bahay na itinayo nyo ay itatakwil ko sa aking harap. At ngayong nangyari na nga iyon, ngayong natupad na ang salita ng Diyos, ano ang sasabihin niya? Ang aking lingkod na si David ang magiging hari. Magkakaroon ng iisang paspon. Kaya ito ang Kristolohikong tipolohiya. Ito ay isang paglalarawan kay Kristo. At anong gagawin nila? Ang mga batas, ang mga ordinansa, ang mga batas na iyong nilabag. Iingatan at susundin mo sila ngayon. Babalik ka sa lupain ipinangako ko. Si David ang magiging hari ninyo, at ang aking tipan ng kapayapaan ay isa sa kanila. Andaan, Jerusalem ang pundasyon ng kapayapaan. Nawala ito dahil sa kasamaan. Ngunit sabi ng Diyos, ang tipang ito ng kapayapaan ay pangwalang hanggan. Kaya gaano kahalaga ang mensaheng ito? Nawala nila ang kapayapaang iyon. Bumagsak ang templo. Ngunit anong sinasabi ng Diyos? Ang aking santuwaryo at tahanan ay nasa piling nila magpakailanman. Napakahalaga ng salitang ito para sa mga tapon na nawalan ng bayan at nabalitaan na pati ang kanilang templo ay nawasak na. At saan natin makukuha ang kapayapaang ito? Kay Hesus Kristo lamang ito nagmumula. Nawala ng bansa at kaharian ng mga tao. Malinaw ito dahil hindi nila pinakinggan ang salita ng Diyos mula sa mga propeta. Nilabag nila ang utos ng Diyos, nawala ang kapayapaan ng Diyos, kaya bumagsak ang kaharian. Ngunit dumating si Jesus, at ito ang sabi ni Jesus sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 15. Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Gaano ba kahalaga ang paglapit ng kaharian ng Diyos? Magsisi, at ito ang susi. Magsisi at maniwala sa Ebanghelyo ngayon, taglay ang pagkaunawa na sa espiritual na aspeto, inaabangan natin ang muling pagtatatag ng kaharian. Sinabi rin ni Jesus sa Lucas Kabanata 4, mga talata 17 hanggang 21, ang aklat ni Propeta Isaias ay ibinigay sa kanya, at binuksan niya ang aklat at natagpuan ang lugar kung saan ito nakasulat. Ngayon, isipin ito mula sa pananaw ng natapon na nasa Babylonia. Tayo ang mga espiritual na tapon, ang mga tao noong panahon ni Jesus. Nasa espiritual na kalagayan kami sa Babylonia. Sila ay espiritual na bihag at mga bilanggo. Kinuha palayo. Ngayon, itong sinasabi ni Jesus, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat pinahiran niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga mahihirap. Isinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag, ang pagbawi ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga inaapi, upang ipahayag ang kaaayaang taon ng Panginoon. Kita nyo, tinutupad ni Jesus ang propesiya ni Isaias. At nagpapatuloy ito, sinara niya ang aklat, ibinalik ito sa katulong at naupo. At ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga ay nakatuon sa kanya. Isipin mo ito, Jesus, ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Siya ay darating upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Siya ang tunay na tabernakulo. Siya ang tunay na templo. Siya ang tunay na hari. Siya ang ating manunubos na siya magpapalaya sa atin. At sinasabi niya, ang propesiyang ito, magiging malaya ka. At anong sinasabi sa Lucas 4, versikulo 21? At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayon, natupad ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Ay biyaya ng isang salita nito kapag naririnig natin ang salita ng Diyos. Lalo na ngayon, kapag naririnig natin ang salita ng kasaysayan ng pagtubos, inihahayag niya ng kalooban ng Diyos. Mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, sa tuwing naririnig natin ang mga salitang ito, dapat nating maunawaan na ito ang katuparan na isinasagawa mismo ni Jesus. Natupad ngayon ang kasulatang ito habang kayo'y nakikinig.
Ang tema natin ngayong buwan ay ang Babilonya sa kasaysayan ng pagtubos. Nang ipropesiya ito ni Isaías, ipinropesiya niyang mabibihag ang mga tao sa Babilonya, nguit sila ay lalaya. At si Jesus ngayon ay nagbabasa mula sa Isaías na nagsasabing magiging malaya ang mga tao. Pagkatapos magbasa, sinabi niya, ngayon, sa inyong pandinig at harapan, si Jesus ay nakatayo at direktang kausap kayo. Natupad na ang kasulatang ito. Kaya gaano to kapalad? Si Jesus ang ating kapayapaan. Ang Jerusalem, pundasyon ng kapayapaan na nawasak, ay muling itinayo. Nawasak ang katawan ni Jesus, ngunit siya ay nabuhay na mag-uli. Dahil sa pagkabuhay na iyon, tayo'y nakipagkasundo sa Diyos magpakailanman. Dahil dito, tapusin natin ang Epeso 2, talata 13 hanggang 18. Sabay nating basahin. Handa na? Simulan! Ngunit ngayon, kay Kristo Jesus, kayong dating malayo ay inilapit ng dugo ni Kristo, sapagkat siya mismo ang ating kapayapaan, na siyang nag-isa sa dalawang grupo at nagwasak sa pader na naghihiwalay sa atin, sa pamamagitan ng pag-aalis sa kanyang laman ng alitan, na siyang kautusan ng mga utos na nakapaloob sa mga palatungtunan, upang sa pamamagitan niya ay kanyang pag-isahin ang dalawa sa isang bagong tao. Sa gayon ay itatag ang kapayapaan at pagkasunduan silang dalawa sa isang katawan. Sa Diyos sa pamamagitan ng krus nang pinatay na niya ang alitan. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at kapayapaan sa mga nalalapit. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayong dalawa ay may daan patungo sa Ama sa iisang Espiritu. Amen. Ngayon ay maaaring mayroong ilan pagmumuni-muni tungkol dito. Pinag-uusapan ng batas ng Diyos at kung lalabagin ito, may parusa at ang parusa ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi rito, sa pag-aalis ng kanyang laman, ang poot, ang batas ng mga utos sa mga ordinansa. Kaya sa talatang ito, maiisip mong ang batas mismo ay alitan. At sa isang banda, oo nga. Bakit? Ayon sa batas, pag nilabag mo ito, parurusahan ka. Mamamatay ka. Ang parusang iyon, ang kamatayang iyon, ay tinapos ni Heso Kristo. Dapat sana'y darating ito sa atin, ngunit kinuha ito ni Jesus. Kaya natupad ang kautusan. Kapag natupad na ang batas, kapag naipataw na ang parusa, ganito. Kaya na natin magkasundo. Bakit? Dahil nabayaran na utang. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan ni Heso Kristo, anong ginagawa nito? Natatatag ito ng kapayapaan. At anong utos ng Diyos? Kahit na nawasak ang Jerusalem at ang templo, magkakaroon pa rin ng tipan ng kapayapaan. Kaya dahil sa kasalanan ng Israel, nilabag nila ang batas, winasak ang templo. Dahil sa ating kasalanan, si Jesus na templo ay winasak. Ngunit sa biyaya ng Diyos, siya'y muling nabuhay. Dahil sa muling pagkabuhay na ito, may kapayapaan tayo dahil ang ating relasyon sa Diyos ay naayos na. At iyan ang gawain ng ating Kristo, ni Heso Kristo. Kaya diyan nagtatapos ang ating mensahe para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikilahok. Sana sa pag-unawa sa papel ng Babylonia bilang instrumento ng Diyos upang matupad ang kanyang salita, bilang lugar kung saan dapat tayong lumabas mula sa pagkatapon, at bilang katuparan ng katotohanan ng salita ng Diyos, ay maitatanong natin sa ating sarili, bakit nga ba tayo pinaparusahan sa ating buhay? Bakit tayo nasa espiritual na Babylonia? Bakit tayo nakulong? Bakit tayo nasa pagkatapon? Ito ay dahil sa ating sariling kasalanan. Ito ay dahil tayo mismo ay karapat-dapat dito. Sinabi ito ng Diyos sa kanyang batas. Ito ay natutupad kapag tayo ay pinapinurusahan. Gayunpaman, sa sitwasyon ito, ano ang biyaya ng Diyos? Dumating si Yesu Kristo, dinala niya ang kanyang mga pasanin. Pinasan niya ang ating pasanin, kasalanan at parusa. Dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang kanyang tagumpay ay atin na rin. Kaya't ang aking pag-asa at dalangin ay gaya ng pagdadala ni Heso Kristo ng kalayaan sa mga bilag, naway mapagtanto natin ito, na tayo ay malaya, na dapat tayong mapako kasama ni Kristo, at sa kanyang muling pagkabuhay, tayo rin ay nabuhay na mag-uli. Habang hinihintay natin ang ikalawang pagparito ni Kristo at ang pagbabagong anyo,
tumingin tayo sa langit, sa espiritual na lungsod at kaharian, at manalangin sa ating Diyos at Ama na nasa langit. Sa paggawa nito, naway dinggin niya tayo, at sa pagpapala ni Jehovah Shammah, makipagkasundo ka sa Kanya. Amen? Tapos na ang mensahe natin. Naayos na ba ang pundasyon para sa susunod na linggo? Sa susunod na linggo, magtatapos tayo sa Babylonia at sa kaugnayan nito sa templo, partikular. Kaya't sana'y tandaan ang lahat ng mensaheng ito. Ngayong buwan ay nag-iipon kami, kaya ituring ang bawat Sabadong ito bilang bahagi ng mas malaking pag-aaral ng Biblia. Ngunit sana ipalakasin ng loob mo, ano man ang iyong kalagayan, meron tayong tunay na templo na itatayo at matutupad. Amen? Kaya't manalangin tayo at magtatapos tayo sa panalangin ng Panginoon. Diyos Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at sa iyong biyaya. Nagpapasalamat kami sa iyo na binigyan mo kami ng kapatawaran sa pamamagitan ng dugong ibinuhos ni Hesus Kristo sa krus. Kahit na inihiwalay ng aming mga kasamaan ang aming sarili sa iyo, kahit na kami ay naghimagsik laban sa iyo, sa hindi pakikinig sa iyong salita, sa hindi pagsunod sa iyong batas, sa hindi pagsunod sa iyong mga tuntunin at mga batas amang Diyos, inaamin namin na bagamat nararapat kaming mamatay, kami ay lubos na nagpapasalamat dahil sa iyong biyaya, si Heso Kristo ay pumalit sa amin at tinubos kami. So halip, dalangin namin, Ama naming Diyos, na tulad ng pagpapahayag ni Jesus ng paglaya sa mga bihag, naway matagpuan namin ang aming tunay na kalayaan kay Hesukristo. Gaya ng utos ni Jesus na ipahayag ang kanyang salita sa lahat ng bansa, naway ipahayag din namin ang kalayaan sa mga biyahag sa espiritual na Babylonia upang sila ay makarating sa iyong tunay na templo at sa tunay na Jerusalem at makasundo at kapayapaan sa iyo. Nawa ang salitang ito ay mahayag sa aming buhay. Naway kami, bilang malayang bayan ng iyong kaharian, ay magpatotoo sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming tagapagligtas, si Jesus Kristo. Amen.